Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito pa rin tayo sa aking dream country, Switzerland, no? And we're staying here muna sa Zurich, no? Zurich is the financial hub, a very populous city, the largest city in Switzerland, no? Actually, wala sa mga plano ko originally ang Zurich kasi ang gusto ko talaga yung mga probinsya ng Switzerland. But I am so happy na nagpunta ako sa Zurich, guys, kasi sobrang ganda. No wonder one of the most livable cities in the world. Guys, Zurich! And today we are going to explore yung mga tourist attractions dito sa Zurich. Tignan ko lang yung aking itinerary. So ito yung mga pupuntahin natin. First is Rennweg, yung old town ng Zurich. Second is Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse is the main shopping street dito sa Zurich. Next is Zurich Lake, but actually, this is my hotel. Sorry, ayun yung hotel ko. And this is the Zurich Lake. It's actually along the lake lang. Ayun yung lake. Sobrang haba kasi ng lake na to. Sige, lalakarin natin yan. Fourth is yung mga famous na simbahan dito. Churches, Frau Monster, tsaka Grossmonster. But I think again, ito na sila. Feeling, di ba, feeling ko ito na, tsaka ayun, meron, natatakpan lang. Dalawa sila magkatabing church. Ang ganda pala ng location ng hotel ko. Ito lang yung hotel ko, guys. This building. And then, next on our list, Zechzelautenplatz. Oh my gosh, I don't remember na kung ano to. Pero sige, ang tagal ko na kasing ginawa tong itinerary. And then last is yung Lindenhof Park. So yun yung ating pupuntahan today, and walking, sinearch ko na naman to sa Google, walking distance lang talaga yung hotel ko. Ayan, sa mga tourist attraction. So again, kung hindi nyo napanood ang pangalan ng aking hotel, kung na-miss nyo sa last vlog, it's called Marmot Capsule Hotel. Green Marmot Capsule Hotel. Syempre nabook ko lang siya sa Klook for around mga 3,500 pesos per night. And you can use my discount code Marvin sa Klook if ever you want to book hotels sa inyong mga travels. It's not the cheapest dito sa Switzerland, no? It's one of the most expensive places to live. Pero mataas din yung sahod nila dito, guys. At sobrang ganda ng kanilang quality of life. Ay, wait lang, tawid tayo doon. Tatawid lang tayo dun sa main lake. And then we will start na with our itinerary. Parang hindi na magkakasunod-sunod yung ating itinerary kasi ito na yung Zurich Lake, tsaka nasa harap ko na yung simbahan. So unahin na lang natin siya, ha? Kanimig tawid. Ayan. Pansin ko dito sa Zurich, guys, lagi silang mga tram, no? Ganyan. Wala pa akong nakikitang bus. Usually tram sila lagi, tapos umiikot yung tram all over the city. Super dami ng tram. Ayun, may tram din doon. Kita niyo ba yun? Ito. So I'm not sure kung merong buses dito, no? Kasi parang tram lagi yung nakikita. Ayan na siya. Zurich Lake. Maganda rin siya kaninang hapon, no? Ayan. Iba naman yung vibe niya ngayong gabi. Ganyan siya. Pero kaninang hapon, ang ganda niya rin. Para siyang painting. Kung napanood yung previous vlog, parang painting, no? So itong Zurich Lake or Lake Zurich, isa siya sa parang big 5 lakes dito sa Switzerland. Alam ko lang nga bang iba, merong yung Geneva Lake, merong Luzerne Lake. Pupunta rin tayo sa Luzerne tomorrow. And then nakalimutan ko na ibang lake. Basta lilima silang lake, guys. Kasi itong Switzerland, sobrang daming lakes dito. Kung sa Pilipinas merong tayong 7,000, wala, ilang yung islands natin? 107? Hindi ako sure. 7,000 plus na islands. Dito naman sa Zurich, meron din silang mga 7,000 naman na lakes. Kung tayo may island, sila marami din silang lake, no? Lakas na hangin. Yung lamig kaya ko, pero kapag gumagito yung hangin, hindi ko kinikerry. Oh, wait lang. Parang namamandid yung mukha ko. So, let me correct myself pa lang. Parang, I think last vlog sinabi ko na I think French yung language dito. Kasi, di ba galing ako sa France, tapos malapit siya sa France. German pala ang language dito sa Zurich. So, kung hindi nyo napanood yung last vlog, merong 4 na languages ang Switzerland, no? Meron silang German, French, Italian, tsaka Roman. Parang German yung pinakamataas na percentage ng kanilang language dito. Next is French, next is Italian. Tapos super
little percentage lang ng Roman or Romanian ba yung tawag sa language nila, or Roman na lang kasi merong Roman numeral 1. Yan na, Lake Luzerne guys. Ay, ayun yung church. Dapat pala tumawid ako. Ate, ang picturesque, no? Grabe. Hindi ko na-expect na ganyan siya kaganda. Pero guys, tawid lang ako kasi itong church, makita niyo itong church na yan, tsaka yung church na to, I think yan na yung church na hinahanap ko. Frau Monster Church. Tsaka yung isa, wait lang ha guys, ang hirap tandaan. Frau Monster tsaka Gross Monster. Tapos guys, dito daw sa Switzerland, sobrang sacred sa kanila yung Sunday, yung rest day. Na kapag rest day, pag Sunday daw, usually hindi yung mga tao, hindi sila for example, naggagawa ng bahay na maingay, yung parang hindi sila gumagawa ng anything that can disturb people who are resting, kasi they really value their parang rest day, di ba? Pag Sunday rest day, dapat peaceful. Pag yung mga kapitbahay nagpapahinga, bawal ka daw yung parang gumawa ng anything na maingay. Kung sa Philippines, for example, may mga video okay, karaoke, ganun. Parang bawal yan dito sa kanila. Kasi they value their Sundays, no? Yung rest day nila. Ayan, grabe guys. Sino ba namang makakapag-akala na isang araw na lang maglalakad-lakad ka na lang dito sa Switzerland, sa lake nila, no? Grabe. At kung itong mga to nangyari sa akin guys, pwede rin itong mangyari sa inyo, of course, di ba? With the proper diet and with the proper setting of your goals, acting upon your goals, and of course, praying talaga. Kasi minsan parang no matter how hard you try, yung parang feeling mo ang galing-galing mo, feeling mo may mga ganito kang skills, pero kung hindi ibibigay sa iyo, minsan hindi nangyayari, no? So, i-ano mo rin, kailangan din ng prayers, no? Although alam ko naman na marami sa atin yung magaling, marami tayong mga skills, but sometimes we also need prayers. And we also need to be good citizens, good people. Kasi if you're a nice person, I think like nice things also happen to you, di ba? You attract what you are. Ayan na guys, parang Christmas village, no? Ang bida-bida ng bahay na yun. Gusto mo yung out of all the houses, parang sa Paris, may ganun, di ba? Parang ito, mga conservative lang sila na bahay. Tapos, may isa talagang nanlalamang lagi. Ayun yung bahay na yan. Bida-bida talaga siya. Parang bang gusto niya ipagmalaki sa mga kapitbahay natin na kung kayo nagtitipid kayo sa Meralco, not me. No? Bida-bida siya. Ano kaya yan? Dito na yung Frau Monster Church. Unfortunately, it's closed. It's Monday night ngayon, no? Ayun, no, sarado yung pinto eh. Pero ayun, yung nakasulat. Frau Monster. No? Basically lang naman itong Frau Monster, siya yung pinakamalaking church, I believe, dito sa Zurich, no? So, it's located here in the Old Town. So, Old Town pala ito. So, mostly pala mga Catholic din ba ito? Catholic church? Kasi sa Spain, syempre Catholic. Sa France, marami ding mga, may procession pa nga doon. Kung napanood nyo yung France na vlog, no? May nakita tayo, nagpo-procession sila. And then also here in Switzerland, they also have these churches. So ito yung Frau Monster, and then ayun yung katabi niya, Gross Monster. Ayan, ito. It looks like they're closed. So, i-explore na lang natin yung vicinity niya. Alam mo yung realizations ko din sa when it comes to budget sa Europe. Kasi I was expecting na super mahal niya talaga. Like, mahal yung Europe guys. Pero I was expecting na super mahal. Because yung mga tao nagsasabi, pag nakikilala ko, oh, sobrang mahal sa Europe. So, ang binudget ko, diba, 3,000 pesos per day for food. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nakaka 3,000 per day. Kasi hindi naman ako nakaka 1,000 pesos per meal. Sa Spain, siguro nakaka 600. Tapos minsan mag street food ako, dalawa, abot ng 700. Siguro mahal siya kung lagi ka magre-restaurants. If na-prepare mo talaga at gusto mo talaga ng ganong klaseng trip, go for it, diba? Kasi minsan ka lang naman mag-Europe, go for it. Pero ako, like for example, tinatry ko lang naman yung mga special food sa isang country, and then na ako, like gilid-gilid, grocery. Hindi naman siya like super expensive. Like yung McDonald's for example, 900, o medyo expensive nga yun kasi Switzerland. Pero in-expect ko nga mas mahal pa dun eh. In-expect ko yung McDo ko mga 1,000 plus kasi sabi nila, di ba, super mahal.
And then nakita natin yung restaurant kanina if napanood nyo yung isang vlog, mga 1,600. Okay na din. Like, I mean, Switzerland kasi, ito yung pinakamahal na pupuntahan ko sa buong Europe trip ko. Tapos kung gagamitin mo pa yung technique ko na marami akong dalang biskwit, meron din ako mga instant coffee with no sugar. No, meron din ako mga instant coffee na dala guys, meron din ako mga biskwit. So, for example, i-balance mo na lang, pwede ka namang magpasosyal, and then yung ibang meals mo, biskwit lang. Like, carry naman. Sabi ko nga tayo mga Pilipino naman, ano tayo kung ano yung meron, kaya nating i-stretch. Di ba? So, ano tayo, flexible tayo sa ganyan. Tignan nyo yung street na to. Para siyang may mga Christmas lights. Starry, starry night. Starry, starry night. Ganda ng, yung architecture talaga ng Europe. Usually, parang old vibe, no? Old yung kanyang vibe, ganyan. Oh guys, syempre may Louis Vuitton. Taray, ano yung ina-achieve nila dyan? Yung may alaga siyang unicorn. Yan. Oh, taray. Ay, cute. Bulgaria naman. Ayan, if you're into shopping. So guys, itong area na to, ito na yung old town, no? Ang ganda ng street nila tayo. May Christmas light talaga buong street. Hanggang doon. May budget, no? May budget. Pwedeng lumaban sa mga bayan, yung mga contest sa bayan na pagandahan ng street. Yung mga kapitbahay yung bida-bida, yung parang dapat manalo tayo sa kasi yung presyo dito. Malaki daw yung papremyo. Magkano? 3,000. 3,000 pang summer outing na natin yan, 'di ba mga ganon? 'Di ba? Ganda. So ito yung old town. Kung old town sa inyo to, old pa sa kanila to. Paano na lang yung new town? Yung kanilang old town parang new town naman. Ayan na may dadaan na tram. Gusto ko magkaroon ng parang aesthetic na scene na parang may tram na dadaan. So, parang 1, 2, 3. Remember where I go? Guys, living alone here in Switzerland. Finally, dreams do really come true. Alam mo, isa pa. Remember I go and don't protect like diba, dami nilang tram. Walang bus sila dito pero tram. Tignan nyo yung kalsada nila. Laging merong mga ganon. May isa na naman. Sige, unlimited tayo dito. Unlimited tram. Paano kaya makasakay dyan? Yung U-Rail ay ito pa, may isa pa akong sa inyo, yung U-Rail pass ko na 30 days. Nahihirapan ako siya gamitin kung paano ko siya gagamitin kapag within the city. Madali siya gamitin kapag intercity or intercountry. Pero pag within the city, sabi ko paano ko siya gagamitin kasi parang wala namang mga nag-i-scan ng QR code, ganun. So I think if bibili ka lang kayo ng U-Rail, gamitin nyo na lang siya, yung hindi siya consecutive days. Doon na lang sa, for example, from one country to another or one city to another. Tapos kapag yung itinerary nyo nandyan lang kayo sa city, bilhin na lang kayo ng mga train ticket nila dito. Yung mismong metro, ganun, metro train, ganyan. Ay, Pasko pa. Ay, dalawang tram. Maganda rin pala yung pupunta ka ng ganitong season kasi feeling ko dahil kakatapos na ng Christmas is January 6 So hindi pa siguro nila tinatanggal yung mga Christmas lights. Hindi ko sure kung all year round itong mga Christmas lights but baka sa lang during Christmas season. Panalo no. Parang kahit saang city ako magpunta sa Europe, maganda. Parang wala akong itatapon so far. Wala pa akong itatapon guys. Lahat maganda. Parang nahihirapan ako kung sino ba pinakamaganda kasi iba-iba sila ng strength. Yes, may nakita akong Cope City. Isa to sa mga famous na supermarket or grocery dito sa Switzerland. Pero sabi nila mas mura yata sa Aldi.
Pero sige, pasok na lang tayo dito para malaman natin kung magkano. Ayan o, 4.75 yung kanilang francs to ha, hindi to euro. Pero almost same lang naman yung value. Ay, not bad ha, kasi ang dami na nito. 2, 4, 6, 8 na eh. Alam mo guys, not bad na rin no, kasi 8 peraso na. Mas malalaking orange, 4.75 francs lang siya. So magkano lang yun? 300 pesos? Or wala pang 300? Not bad. O, mansanas naman 6.30. Ang kilo ba yan? 6.30 francs. Ay, ang lalaki ng saging nila, B. Ito yung saging, oh. 3.20 lang. So, magkano lang yun? 150? 160 pesos? Ang isang ganito ba? Tapos, ilang peraso yun? 2, 4... Huy, 6 na peraso. Not bad. Not bad. Nasa ano ka? Switzerland ka eh. Primagusto mango. Ito manga oh. 5.95. Grabe yung mangga nila dito guys. Tignan nyo ang lalaki. Tsaka iba yung kulay no. Red, green, yellow. Hindi mo kinaya yung mangga nila. Yung mangga natin yellow lang tsaka green. Yung kanila may red. Yung parang nalahian din. No? Iba din yung lahi ng kanilang mangga. Magkano yung tubig? Ito yung water nila is 1.15 francs. Siguro mga 60 or 70. Uy, not bad. Parang ganun din naman sa ano ah. Parang ganun din naman sa ibang European countries. Beer. Sige, pasok na tayo sa kanilang grocery store. Ayun guys, pumasok ako sa loob para mas makita natin yung mga paninda nila. Oh, ito ang dami na nito. Tingnan nyo, itong prutas. Ang dami niya. And it's only 4.4 francs. Ay, 2 kilos na yun, no? Ang 1 kilo is 2.2 francs. 260 pesos? Not bad. No, ang dami na yan, eh. Kasya na yan sa 1 week ko. No? Ayan, punta tayo sa lettuce section kung gusto nyo magsalad-salad. Kagaya ko, diba? Nagpapanggap tayo na healthy-healthy. Asan ba yung lettuce dito? Lettuce ba? Ayan, ito yung lettuce. How much? Wala eh. Ay, ito. 1.30 lang guys. Magkano lang yun? Wala pang 100 pesos? Ha? Tama ba itong mga nangyayari? Kung wala pa tong 100 pesos, minsan bumibili ako sa supermarket ng lettuce sa Pilipinas, 100 din yung ganito eh. Minsan nga more pa eh, kasi malalaki to. Tama ba itong mga nababasa ko or nagkakamali ako? Kasi ang na-expect ko like super mahal eh. Ito, malalaking kamatis, 3.8 francs. Pero, ano na yun, 5 or minsan 4. Ito, bawang. Parang magluluto na ba tayo dito ng ano? Tinola. So, 3.95. Para malaman nyo lang, ganito kadaming, ay hindi pala bawang, mushroom pala. Ano ba yan? Mukha kasing bao. Sorry, mushroom pala yan. 3.95. Magtingin pa tayo ng mga paninda nila dito para magkaroon kayo ng idea. Pag nagpunta kayo dito sa Switzerland, makaka-survive pala kayo. Tapos ayun dito guys, pwede kang bumili ng tingi. Tignan mo si ate, kinikilo niya yung dalawa niyang saging, no? Kasi parang per kilo kasi yung 1.3. Ayan, diba? Per kilo yan. For example, dalawa lang yung bibilihin mo. Pwede mo palang itimbang. Pwede ka palang bumili ng tingi-tingi. For example, per kilo, tapos ayaw mo ng 1 kilo kasi gusto mo lang, nag-crave ka lang ng 1, 2. Pwede mong kiluhin, tapos, pero self-service. So, ano, honesty policy lang, no? Alam mo, curious ako sa mangga nila. Kasi yung mangga nila, iba-ibang kulay, no? Pero iniisip ko, parang walang kutsilyo sa hostel. Pero parang gusto kong mag-grocery para matikman natin yung mga mangga nila. Tapos yun na lang din yung dinner natin, para healthy yung dinner natin. Kasi nag-ice cream na ako kanina, eh. Parang hindi yun nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. So sige, gusto ko bili ng mangga, tas orange. I-try natin yung mga prutas nila dito. Let's go. And then guys, meron din sila dito mga, pastry sa grocery. 1.6 lang ito. Mga 100 pesos lang. Ito, siguro mga 150. Ayan. Ganyan yung presyo ng mga bread nila. Meron din silang croissant. 1.4 lang. Diba? Kung makakain ka ng isa niyan, busog ka na eh. O, kung gusto mo, 2. Sige. Baka gutom na gutom ka talaga. Magkano lang yan? 200, 300.
No? Ayan, ang dami lang bread. Parang ang sarap. Diyos ko, kung hindi lang ako bawal. Alam mo, natutuwa ako. Natutuwa ako sa mga nadidiscover ko kasi super ina-expect ko talaga. Super mahal. Feeling ko super mahal talaga siya kapag kakain ka sa labas, like restaurants ka everyday. Pero yung grocery, parang feeling ko somehow, nasa within the European price pa rin naman. Or kasi, kumakain kasi ako sa mga European countries like France. Sa labas kasi ako kumakain, no, yung parang mga tinda-tinda sa labas. So, para baka may markup na sa presyo nila yon. Dito kasi, same pa rin yung price kasi wala pang markup kasi nasa grocery pa lang or little pa lang yung markup. Siguro kung ititinda niya na siya sa labas, baka magdodoble na yun, no? Possible na mahal kapag sa labas kakakain. Di pa naman tayo nakakain sa labas, McDo pa lang yung nakakain natin. Pero nakakatuwa na may grocery sila na almost everything nandun eh. Pastries, like yung mga vegetables, fruits. Ito pa, may mga ganyan sila, chicheria. So, I think makakasurvive ka naman eh. Di ba nakakatuwa? Oh, i-push nyo na yung Switzerland nyo guys. Kaya, wag kayong matakot na actually, yung mga natanungan ko rin lahat, laging sinasabi sobrang mahal. Pero, natutuwa ko na nagpunta ako dito at nalaman ko may iba naman palang options na hindi naman super mahal. Mahal siya sa ating mga Pilipino pero hindi naman OA mahal, no? Natin yung chocolate, di ba? Super famous ang Switzerland sa pag ng chocolate. So ito Ovaltine, ayan, 2.95 francs. Magkano yun? 150 or more? Ayan, ito 1.9 lang, Choco Nuts. And then may mga ganyan din sila, Halba. 2.2 lang to. Oh, ito, Biscoff. My gosh, masarap itong Biscoff. No. 2.95 lang. Oh, mga magkano lang yan? 150, 160, 170. Hindi ko rin alam. Kage, oh. Chocolates. Oh, ang daming options for chocolates. Saan pa? Ito mga pickled something. Kung mahilig kayo sa mga pickled, ano ba to? Cucumber? Kasi kung naalala nyo sa last ko na vlog, nagtitingin tayo ng tinapay ng bakery sa labas. Tapos parang nung kinonvert ko siya, 8 ba yun? 8 francs. Tapos parang mga 500 pesos. Pero malaking tinapay yun. Malaking pastry. Dito, pag sa grocery, mga 100, 200 lang, no? So, 100, 200 sa grocery. Pag sa labas, nagiging 500 na. Pero mas malaki yun. Siguro possible, no? Mas mahal kapag sa labas ng mga pagkain. Pero sa grocery, doon ka nga makakamura. Gets. Ma-check natin yung mga ice cream nila. Ito medyo mahal lang, no? 11.95 kung nag-crave kayo ng mga ice cream. Sorbet pala. Kala ko sorbetes. Sorbet. Ayan. Ito meron namang mas mura, 8.95 if nag-crave kayo ng mga desserts, cake. Daming option din dito, no? Pizza, yan, kung gusto nyo pizza, 5.95 lang guys. Magkano lang yun? 360, 370 lang slices na yan. 1, 2, 3, 6 slices. Tapos maghahati-hati kayo. Sabihin natin tatlo kayo. 300 lang, tapos tatlo kayo maghahati-hati, tig dalawang slice, tig 100 pesos lang kayo. Tipid hack. Kaya naman guys, i-post nyo na yung Switzerland. Kung natatakot kayo na parang hindi kayo makakasurvive kayo sa supermarket. No? Nakakatuwa. Kahit hindi ako bibili kasi alam niyo namang kailangan ko magpa-healthy. Pero nakakatuwa malaman na gano'n lang pala yung presyo. Kayo na lang yung bumili guys ha. Ako hindi kaya. Pwedeng bumili ng konti. Sila na isa. Ito merong tinapay, 2.1 lang daw, 2.1 francs, tas 6 na yan na parang burger bun. Pwede nyo lang pang breakfast yan with kape. Magkano lang yan. Guys, pinakamalaking saging na nahawakan ko. No? 1, 2, 3, 4. No? Tignan nyo, ang laki. Paturo ako kasi medyo nalilito ako sa kanilang dito kung paano mo makikita yung presyo. For example, ito, di ba, bumili ako ng saging. For example lang ha, ikikilo ko siya. So, once nakilo ko siya, makikita mo siya doon. Tapos, dapat alam mo yung code ng saging. May code ng saging, 175. Ay, hindi nyo nakita. Basta 175 yun. Tapos, kung gusto nyo unpacked or may plastic. Tapos, pinili ko lang ito.
Tapos may lalabas na dito na papel. Pero ayaw niya lumabas. Naglo-loading. Truck is not glitch. Okay, nagka-glitch. Ayaw niya makipag-cooperate sa vlog, guys. Pero parang ganun yung siya gagawin. Nagpaturo ako dun sa parang isang lalaki. Nag-i-English siya. I'm not sure kung local siya. Pero mukha naman siyang local. Tapos sabi ko, how do you use that? Kasi naguguluhan ako kasi iba-iba yung number na nilalagay nila. Yung pala, every prutas, meron silang code. So, pag nilalagay mo ito, makikita mo kung ilang kilo. Ito like for example 0.3 kilo. So hindi pa siya umabot ng 1 kilo. Tapos pag inilagay mo 'yon, ilalagay mo yung code. So ang code ng saging 175. Tapos click mo lang yung enter. And then ayun na, kung pipili gusto mo naka-plastic or walang plastic. And then automatic na meron na siya. So itong dalawang banana, it's 1.06 francs or mga 60 ganon, 60 pesos, 65. And then itong mangga ko, ito sabi ko, how about this kung paano ko siyang iaano? Sabi nung lalaki, hindi, you don't need to kilo that kasi meron na siyang barcode. Ayan. Kung may barcode na, hindi na kailangan i-kilo. Magkano kaya ito? Pero tinimbang ko, 0.6 kilos siya. So wala pa siyang 1 kilo. Silang mga ready-made na food dito sa kanilang grocery, no? Ito mga 10.9 francs. Siguro mga ano yan, 600 plus, no? Ito 9.95 francs, mga around 600 pesos to 700 pesos per meal. Parang mabubusog ka na rin dyan kasi yung kanila meron ng ano ba yan? Tuna ba yan? Ito yung tuna. Tuna, tas pasta. Mukhang masarap na din yan eh. Hoy, pwede ako sa fish. Pwede natin yung kainin minsan. Ayan, so kung gusto niyo parang nagmamadali na kayo, may mga ready-made na dito. Nasa around 600 to 700 pesos per meal, diba? Not bad. Tas yung water nyo, bili na lang kayo tayo ng malaking water na. Or magta-tap water. Alam nyo guys, sa Spain nag-tap water lang ako. Like yung, as in water lang nila. Wala namang nangyari sa tiyan ko, thank God. Sa France, parang hindi ako masyadong, once lang, nag-tap water pala ako ng once sa France. Isang beses ako nag-tap water. Pero, yung water sa hostel, tap water ba yun? Hindi ko sure yung water sa hostel kung tap water yun. Tsaka yung ibang mga water baka. Pero mostly bumili din ako sa restaurant ako umiinom pala. Guys, binasa ko na kung yung tap water ba sa Switzerland is potable. And look at ito yung sabi niya. Swiss drinking water is a very high quality and meets strict guidelines regarding hygiene and safety like any natural product. Tap water contains trace substances, but due to the stringent regulations on drinking water treatment, their concentration is at such a low level that it can be drunk without hesitation. Diba guys? It can be drunk daw without hesitation. Sige, mag-tap water na tayo. Yung bottle ko, alam mo yung mineral water ko nung na bottle, nanggaling sa Spain, nakarating ng France, and now it's here in Switzerland. So, magagamit pa rin natin yung aking bottled water. Yung sa mga codes pala na sinasabi ko kanina guys, ayun yung sa gilid, yung ba't parang ang labo, yung 296 sa top right, yun yung code, diba? 296, meron din ditong ayan, 275, ayan, 275, yun yung mga codes nila ha, kapag maglalagay ka dito, magtitimbang ka dito guys. Yung kanilang grips, 2 francs lang, mga 120, 130 pesos lang, ang dami na nito. Pwede kang pumili ng 100 grams lang, 40. Ito 500. Ilan ba ito? Ayan, 500 grams pala to guys. 500 grams. Ang dami na ng 500 grams. Ano lang siya 120, 130 pesos. Diba? At least ngayon, pare-parehas natin natutunan kung magkano yung presyo sa mga bilihin dito, no? Kasi dati nagre-research din ako about Switzerland. Wala kasi ako makita na parang magkano ba yung presyo sa mga grocery, kasi parang basta ang lagi lang nagsasabi ng mga tinatanong ko, mahal sa Switzerland, mahal. So parang sa utak ko, mahal talaga siya. But actually, there are alternative options, no? It's good to know actually. Natutuwa ako kasi kahit ako, first time ko nalaman na, okay, ganun lang pala naman siya, nakakatawa. Pero yung mga pastries nila, no, medyo mahal nga, 3.6, 2.2, 2.5. So parang sa isang pastry mo ganun, makakaisang kilong mangga or isang kilong tawag dito, mga orange ganun. So I think fruits and vegetables generally affordable.
But pastries, yeah, a little more pricey na. So, choose your battle. Choose your battle. Mamili na lang kayo, guys. Pwede namang i-combine nyo. Minsan mag-pastry kayo. Kasi baka maumay kayo kapag laging prutas. But at least meron kayong options. So, may mga... Oh, mahal nga, oh. 3.5 francs. Mga magkano yun? 180? 1... Pero hindi naman din super mahal, di ba? Kasi kung magi-Starbucks ka, yung isang slice, parang ganun din. At ito, dalawang slice na ba yun? Ah, hindi. 3.3 pala pag isa yun. 3.3. Pero pag dalawa, 5.95. Ayan, 5.95. Dalawang peraso. Ay, ang sarap sana kumuha ng mga tinapay. As what I've mentioned before, sobrang hilig ko sa tinapay, guys. As in, mas kaya ko kumain ng unlimited tinapay kaysa yung kanin na madami. Yung pala, hindi pala siya super healthy kasi lalo yung mga ganun ng mga croissant na mga ganyan kasi maano siya sa calorie pala. Kasi yung ano din carbs din kasi yun. Tignan mo pag nakaano na siya, nakaganyan na siya. Ang mahal niya no, 5.8 na to. Tapos ito 3.9 na no. Yung parang inilagay lang nila sa lalagyan kesa sa parang fresh mo talagang bibilhin. May labor cost na kasi no. Ang mahal ng labor cost ng magbalot. Kasi sabi ko nga 'di ba, ang Switzerland isa siya sa pinakamataas yung pasahod. So yung nagbalot niyan, mataas yung sahod niya. So kung ano lang siya, yung raw fruit lang mura, pero binalot na kasi, binayaran mo yung nagbalot. Mas mahal na. So yun guys, may nakakatawa nangyari. Ano ba yan? So, share ko sa inyo yung aking kasyungahan. Slight lang naman, slight kasyungahan. Di bumili na ako. Ito na yung binili ko. Diba? Saging, 1.05 francs. So, mga 60 pesos yung dalawa, no? Tapos yung orange, ang orange is 0.65 francs. So, ito mga 50 or 40, ganun, 40, 50 pesos. Tapos, sabi ko, ay, mura lang yung dinner ko kasi imagine, 60 plus 40, mga 100 pa lang yun, di ba? Tapos itong mangga na, wala kasi siyang, ano, kasi akala ko nung dinaanan natin yung mangga kanina, akala ko mura lang. Wala kasi siyang presyo, pero may QR code siya. Nung in-scan na, 5.95 francs. Sabi ko, ala, ito mahal. 350 pesos. May kulay kasi. May kulay kasi yung mangga. Siguro kung yellow tsaka green lang, mga 2 lang. Kasi nagkaroon kasi ng red. Ang mahal pala nito. Ayun tuloy yung total na dinner natin. This is the total price that I paid. 7.65. 7.65 francs. Magkano ba yung 7.65? Ha? Ay, daming francs. 7.65. Ay, ano ba yun? Mga 420, no? Mga ganun. 420, 430. Not bad na rin for a dinner na 420. Tapos, makakain pa tayo ng mangga na may lahi. Na ang mahal pala. Pero at least, di ba, natutuwa ako na nalaman ka na may mga ganitong option. Oh, 420 pesos na dinner. Kung mura lang yung mangga, ano lang sana yung dinner ko, wala pang 200 pesos, no? Pero itong mangga kasi bida-bida. Pero baka naman masarap. Kakainin natin mamaya. Pero tara, ituloy na natin yung ating itinerary na ano. Na-distract kasi ako sa supermarket eh. Pero okay lang, it's a good distraction, no? Na-distract ako pero nakakatuwa kasi nalaman natin yung presyo. May mga Asian. Pag may mga Asian, natutuwa ako. Kasi parang feeling ko, hala, hindi ako nag-iisa. No, pag Asian ka kasi dito, parang minsan ka lang makakita ng kapwa mo. Parang usually iba yung ano nila, features, ganun, very tisoy. So kapag meron tayong nakikita mga Asian, parang, ay, I feel home. I feel home. Ay, Starbucks. Ano naman yung mga pinapaninda dyan? Ah, parang mga kasoy. Kasoy yata yun. Bango. Yung guys, nakakatuwa yung Switzerland. Parang feeling ko bumalik ako sa Asia. Yung feeling ko na at peace ako, na parang alam ko na walang mangi-snatch ng hinahawak ko. Yung hinahawakan ko, yung mga gamit ko, ganun. Parang feeling ko na sa Asia ulit ako, yung feeling na nakakapag-travel ka ng may peace of mind. Hindi ako nagkamali sa aking dream country. Hindi ako nagkamali sa aking dream country na Switzerland. Trending H&M, Zara. Kaso nahihiya ako pumasok kasi may dala akong prutas. Dala-dala ko kasi yung
pang dinner natin. Guys, tingnan nyo, tinatanggal na nila yung ano. Tinatanggal nila yung mga Christmas lights. Buti naabutan pa natin, no? Buti pagdating natin naabutan pa natin. Tinatanggal na nila. Patapos na kasi Christmas season na January 6 na kasi ngayon, no? Pero don't worry kasi pagbalik nyo dito, di ba? May na-manifest ko talagang babalik kayo dito. Pag kayo naman yung nagbisita dito ng ganitong araw or ganitong season, makikita nyo naman ulit yan. Baka iba na yung mga pa-Christmas light nila, Mayor dyan. Why naman itatanggalin na? So apparently hindi siya all year round, no, yung mga Christmas lights dito. Ayan, yung mga ganyan. Hindi siya all year round. May mga nagja-jogging dito, guys. Oh, pero nakapantalon sila. Ay, talo kayo ng mga taga Paris, no? Iba mag-jogging yung mga taga Paris, guys. 'Di ba naka-short sila? Kahit yung mga babae, nung paalis na ako ng Paris, 'di ba? Hindi na ako nagvo-vlog masyado kasi nagko-commute ako. Ang dami mga babaeng nagja-jogging, guys, naka-shorts. Kahit ang lamig-lamig. Oh, 'di ba? Naka-shorts sila sa Spain din, sa Barcelona, naka-shorts din sila. Dito sa Switzerland, ay talo kayo. Nakapantalon sila mag-jogging kahit pag winter. Dapat shorts din para labanan niyo yung mga bida-bida sa Paris. So, ito palang nilalakaran ko ngayon na parang puro na siya mga luxury shopping, Chanel, ganyan, Gucci, Louis Vuitton. Ito na pala yung Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse. Siya yung sikat na shopping district dito sa Zurich, no? So, yun na pala siya. If mahilig kayo sa mga luxury shopping, go pasok-pasok kayo. Pero, it's not my thing. No? Is ganyan yung spelling ng Bahnhofstrasse. Baka kasi mali yung pronunciation ko. Basta ganyan siya. So yun guys, biglang bumuhos yung ulan. Ayan, uwi muna ako dun sa hotel kasi baka medyo lumakas yung ulan, no? Maaga pa naman, it's just mga 6:30 or mga 7 p.m. So pag tumila yung ulan mamaya, mag-continue na lang tayo, maglakad-lakad later. May mga pupuntahan pa tayo na nasa itinerary. That's why again, it's better na if you're like booking hotels sa mga trips nyo, especially dito sa Europe, make sure that it's within the center. Yung parang walking distance lang talaga siya sa mga pupuntahan nyo. Kasi for example, ganito umuulan, pwede ka munang umuwi sa bahay mo. And then parang it will save you time eh. Yung parang mag-walk ka lang sa mga itinerary mo. So, ayan na. Tip. May mga kagaya nito, 3-5 per night. Mahal siya pero nasa Switzerland. Okay na rin yan kasi sobrang ganda ng location, guys. As in, nasa city center talaga siya. Naririnig nyo ba yung kampana, guys? Ano kaya yun? Parang biglang nagkampana yung simbahan. Ano kaya yung ibig sabihin ng kampana? Ay, ano yan? Ayan, wala sa itinerary ko yan. Pero ano kaya yan? Parang Twin Towers ng Malaysia. Charing. No? Parang mag-twin sila na tower. Ayan, no? Kumakampana yung simbahan. Bakit kaya? Kasi anong oras ba? Alas 7? Baka pag 7 yun. Pag mga alas 7 baka tumutunog yung kampana nila, no? Ayan, yung river, guys. Ano kaya itong simbahan nga? Ito yung sinasabi kong Twin Tower. Sorry, simbahan pala siya. No? Parang simbahan din siya. Ay, hindi. Ano ba yun? Hindi ko alam. Baka shopping mall? Shopping mall ba yan? Mag-canvas nga tayo ng mga ref magnets nila, guys, kung magkano yung ref magnet. And 5. So 5 yung isa, guys. Medyo mas mahal nga siya kasi sa Paris 4 lang or 3 lang sa Barcelona, ganun. Yan, may mga may mga dolls silang paninda dito. Zurich. Anong significance ng manika sa Zurich? Ba't marami silang manika dito, guys? Cute. Zurich. Ay, si Heidi. May ganito bang cartoons dati? Make way for Heidi.
Haiti. Tan, 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 make way for Haiti. Yun ba yun? Guys, kung ano-ano lang yung mga tinda nila dito. Ayun ba yung national costume nila? Cute. Magkano kaya yung mga ganyan? Actually guys, meron na sila dito ng mga pupuntahan natin. Luzerne. Ang Luzerne pwede siyang ganitong spelling or pwede rin ganito. No? Dalawa yung spelling ng Luzerne. Pupunta rin tayo sa Zermatt. Interlaken. Walang Interlaken. Luzerne. Bakit walang Interlaken? So yun guys, nag-canvas lang ako, no. Bali ang mga ref bag din nila dyan, mga 5 Swiss francs, no. Baka kasi may makita pa tayong mas okay, pero at least meron na tayong, kaya lang naman, malapit lang siya sa hostel namin. Tapos ngayon guys, bigla ko lang naalala itong mga prutas. Honesty, such a lonely word. Honesty, ano ba siya? Honesty thing, no? Honesty thing talaga siya. Kasi imagine, ikaw yung magtitimbang, and then ikaw din yung maglalagay ng tag price sa prutas mo. So, kung wala talaga silang trust issues, imagine ikaw yung magtitimbang, ikaw yung maglalagay. Kasi pwedeng, for example, pwedeng ang itimbang mo lang 2 saging. Tapos, pag nakuha mo na yung sticker, kumuha ka ng 4 na saging, tapos doon mo siya ilagay, di ba? Or pwede rin, itong mansanas, ang itimbang mo, for example, isa lang, tapos yung kukuli, ay, pwede, yung saging talaga, yung madaling madaya. Kasi, ano siya connect sila, di ba, magkakadugtong. For example, 2 lang yung itimbang mo, tapos 4 pala yung kukunin mo, no? Pero wala silang ganong trust issues. Ikaw talaga, like, titimbangin mo lahat ng bibilhin mo, ilalagay mo yung tamang presyo. It speaks volume, no? Kung gaano sila nagtatrust sa mga tao nila at kung gaano kawalang mga modus dito, yung mga mandaraya, no? Walang mga ganon dito. Imagine, ako, naisip ko siya. Siguro sila hindi nila naisip, pero ako kasi, as pwedeng mandaya, may medyo naisip ko siya, no? One of the most livable cities in the world. Totoo, Zurich. Grabe ka. Ayan, wala nang ulan. Continue na ba natin yung itinerary? May isa pa kasi ako hindi napupuntahan yung park. Nilalakad natin. Meron din ditong mga supermarket. 7-day shop. Parang 7-Eleven ba yan? Oo, convenience store. Tama, convenience store. Gusto nyo bang i-check? Wala kasing tao, nahihiya ako. Gusto mo yung nag-explore tayo ng city, tapos may dala tayong mangga. Diba? Ang lakas makaano tito. Oy, mangga. Alam mo dad, ayan, may kwento ko. Yung sa bata pa ako, yung mama ko kasi, nung mga bata kami, nagluluto siya ng mga puto, kutsinta, yung mga ganon. Tapos ililibot namin siya. Tawag sa amin ililibot. Yung ilalako namin sa barangay. Tapos parang, ako kasi nahiya ako. Pero nung mga bata pa ako, hindi pa ako like super nahihiya. Minsan nauutusan pa ako ng mama ko, pero hindi ko kaya na mag-isa. Like sasabihin ko yung pinsan ko na, tara maglako tayo ng puto, ganon. Kasi hindi ko kaya pag ako lang mag-isa. Pero kapag meron akong kasama, mas lumalakas yung loob ko. Tapos iikot kami sa barangay namin, tapos parang, oy puto, ganun namin siya nilalako. Oy puto, parang puto kayo dyan, tas oy kutsinta, tas syempre lalakasan yung boses mo, oy puto, para marinig ng mga nasa loob ng bahay. Kaya hindi ko kaya mag-isa kasi nahiya ako, no? Bata pa lang ako, feeling mayaman na ako. Nagkatotoo tol. Char lang. Tapos, ayan. Tapos minsan, for example, nakapaglako na kami ng mga puto, ng kutsinta. Minsan, bibigyan kami ng mama ko ng bayad. Ba't ganun? Ngayon ko lang na-realize. Di ba pag mama mo, pag parents mo, dapat bibigyan ka ng pera ng walang kapalit? Bakit kami dati pinaglalako pa kami ng puto? Pero sobrang mahihain ko talaga. Feeling ko yung kapatid ko, yung ate ko, ganyan. Mas sila talaga yung naglalako. Ako pa minsan lang, yung parang pag wala ng choice, pag wala sila ate, wala yung mga pinsan ko, parang, uy, oh my God, wala lang akong choice. Pero sige, go. Ayun yung naging training ground ko. So, kaya pala, na-train ako na maglako ng maaga ko.
Kasi pupunta pala ako sa Switzerland na may dalang ganito parang, oy, mangga. Oy, sure. Di ba? Things happen for a reason. Kaya pala nangyari yun in the past. Ito pala yun. Sure. No? Ala, umuulan na naman. Ano ba yan? Biglang umuulan na naman, guys. Nawala na siya kanina eh. Okay, balik na lang tayo sa story natin, no? So, ayun, ganun yung life namin before. Kaya sabi ko, masaya din minsan. Ako, wala kang pagsisisi sa kung anong mga pinagdaanan namin. Kasi, ang sarap mag-look back. And then, i-compare mo ngayon na, oh, dati ito na yung hinahawakan mo para sa Switzerland. Dati sa barangay lang namin, ganun. Oh, puto. Naalala ko na naman yun. Ayan, tapos pag naglalako kami daw bibigyan, susuhulan kami. Yun yung term sa amin sa Waray, no? Susuhulan. Pero susuhulan kami, parang babayaran kami doon sa service namin ng paglalako. Minsan, magkano mabayad sa amin doon? 2, 3, ganon. Tapos plus may isa kang puto, ganon, or may isa kang kutsinta. So, nung bata ka, masaya ka na nun, di ba? Meron kang puto, meron ka pang 2 or 3. Kasi ano mga ibibili mo sa 2? Bibili ka ng ano? Jolens? Bibili ka ng Jolens, mga lastiko, gano'n. Charis. So yun guys, ayaw makisama ng panahon. Ayaw pa rin tumigil ng ambon. Like, pumunta na ako dun sa hostel, tapos nag-review na ako ng mga vlog, gano'n. Nag-transfer na ako ng file sa editor ko. Tapos sabi ko, hindi pa rin matapos yung ilan. Gusto ko sanang kainin yung mga pinamili ko sa park. Di ba kasi ganun sa Switzerland, kumakain ka sa mga park. Kaso wala. So dito na lang tayo sa parang ano lang, ganyan lang. Ito yung mga kainin natin. Naka-curious talaga ako dito sa mangga na to. Kainin muna natin. Or saging muna. Para very familiar lasa muna tayo. Try natin kung anong lasa ng saging dito sa Switzerland. Ito yung saging, no, yung 60 yung dalawa, so 30 pesos ito. Ano yun? Parang normal saging din. Ano mo, naibalik yung trust, ano ko, di ba may trust issues ako, di ngayon, may mga dumadaan na tao, pero di ako natatakot na hablutin yung cellphone ko, ay yung camera ko. Yep, normal saging lang siya. Masarap, pero parang wala siyang something na, wow, ibang klaseng saging. Let's push natin yung mangga. Yung simbahan tumutunog na naman. Every hour ba yun? Baka every hour siya tumaano, no? Kainin na natin yung mangga. Wala akong kutsilyo. Parang wala rin kaming kitchen dyan sa hostel, no? Walang kitchen, walang fridge. Yun lang. So, kainin natin ko siya on my own. Gaganong-ganong ko na lang. Meron naman akong plastic na basurahan. Yan. Excited na ako makita kung ano bang... Ay! Masyado siyang malambot, B. Kailangan talaga may kutsilyo. Hindi ko siya mabalatan as is. Parang nakakaya sa mga dumadaan. Ano ba yan? Ba't dyan siya kumakain ng mangga sa labas? Pabida. Wala kasi kaming kitchen. Wala kaming kitchen doon sa loob. Kaya gusto ko sa park sana kumain. Pwede naman kumain sa may lobby. Kasi may mga nakatambay kasi. Nahihiya ako mag-video kasi alam mo na, introvert. Nahihiya ako mag-video pag may mga tao sa paligid ko. And na-go. Ang hirap kainin. Dapat may kutsilyo. Kainin ko na lang yung balat nito. Charet. So may naka-Switzerland ka pero wala kang kutsilyo. Nakikita nyo ba yung pinag-video-video? Kung baka kanina pa ako nag-video, wala pala kayo nakikita. Yan siya guys. Gusto ko nang kagatin. Yung balat niya sobrang nipis, so hindi mo maano. Matamis, may konting asim. So may pagganong-ganong ka pa. Gusto ko naman kainin yung balat kasi sobrang nipis ng balat. Kainin ko nga. Parang okay lang. Parang okay lang kainin yung balat. Ano siya? Parang yung tamis sa kaasim. Ano siya, naglalaban. Di ba may bangga na parang maasim or ang tamis. Ito parang two flavors. Hindi mo alam maasim ba siya matamis kasi equally silang
naglalaban. 50-50 ako. Wait lang. Healthy ba na kinakain ko yung balat ng mangga? Baka hindi pala yan pwedeng kainin. Super nipis na kasi guys, na parang hindi ko siya nararamdaman kahit kinakain ko. Parang walang balat. As a healthy living lang tayo. Ayan. Nababalatan ko na siya. Lumalaki. Kumakapal na yung ay, bumalik sa manipis. Basically, ganyan siya guys. Nainggit kayo, no? Kasi yung mangga ko may lahi. Meron siyang red. Kala mo mansanas, pero it's a prank. It's mango. Ano, mabubusog na ako dito sa laki ng mangga na to. Since parang kanina ko pa siya kinakain, kasi ino-off ko na lang nga yung camera para matapos na. Tagal niyang maano. Ang laki kasi ng mangga na to. 350 pesos ba naman? Alam mo kapag bago ka sa isang lugar, gusto ko kasing mamasyal pag bago ako sa isang lugar, first night ganun, gusto kong naglalakad-lakad talaga. Kaya nainis ako sa ulan kasi lakad na lakad ako. Alam mo parang ginadya ako maglakad. Tapos, maambon, wala akong payong. Diba ang sayang memory nito, masasabi mo na lang na may isang gabi na sa Switzerland ako. Tapos kumakain ako ng mangga. Walang kutsilyo. Alam mo ba, ginanong ganun. Diba may mga taong ganun, bida-bida magkwento. Parang, kinain ko lang siya, ginanong ko lang. Tapos umuulan pa, nakasilong lang ako sa ano. Syempre dapat gagawin mong ooy. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Tapos parang napapalid-palid pa nga ako. Gumaganon-ganon ko. Kumakagat-kagat ako ng mangga na. Grabe talaga yung experience ko na yun. Di ba may mga ganun magkwento, yung OA. Yung parang, grabe, ang ganda ng kwento mo. So yun guys, since mahirap balatan itong mangga na to, magkwento na lang muna ako sa inyo about Switzerland. So dito sa Switzerland guys, yung parang usually yung age kung kailan sila nag-aasawa on the average, yung mga lalaki around 31 to 32. Tapos yung mga babae around mga 29 years old sila nag-aasawa, no? So medyo late na sila nag-aasawa dito. Kasi di ba hindi naman ganun ka taas yung population din ng Switzerland. Tas ang mataas daw yung divorce rate. So marami yatang mga nagde-divorce dito. I'm not sure kung ano yung reason kung bakit late sila nag-aasawa at ba't sila nagde-divorce. Baka mga sila career oriented. I'm not really sure. Tas medyo aging na daw yung population ng Switzerland, no? So medyo matatanda na yung parang average age ng mga tao dito. So punta na kayo dito guys. Baka kayo yung hinahanap ng Netherlands ng Switzerland. Punta kayo dito. Tapos asawahin nyo yung mga taga dito. Baka busy sila. Tayo ng mga Pilipino yung mag-alaga sa kanila. Baka busy sila sa trabaho. So okay kami na mag-aalaga sa iyo, housewife. Tapos ganun, love lang. Para medyo bumaba. Siguro kasi mabagal yung pregnancy rate kasi nga late na sila nag-aasawa, tapos minsan naghihiwalay pa sila. So, hindi na sila nakakabuo ng family. At hindi pa rin matatapos itong mangganat. Parang kailangan kong ilagay ito sa Guinness World of Record, the longest mango to eat. Ang laki kasi. Wala na akong maisip na trivia. Ano may trivia ko? Kagaya ganyan, may mga naglalakad lang na mag-isa kasi ayaw nila mag-asawa ng maaga. Ilang taon na kaya si kuya? Mga 31 kasi yung median ng nag-asawa dito. Siguro sa mga na yan, 28. Meron pa siyang 3 years. Kuya, may 3 years ka ba para mabuo natin yung mga pangarap natin, and baka naman matutunan mo na lang kung mahalin. Hindi ko alam bakit late sila nag-aasawa dito guys. Kasi mahilig sila maglakad mag-isa. Baka mga independent people lang talaga sila. Ayaw nila lang kasama sa buhay. Pero bigla ko lang naisip, kahit gaano kaganda yung lugar, di ba itong Zurich, super ganda niya. Pag nakatira ka na ba sa isang lugar, nawawala na talaga yung charm niya. Kasi may mga nakausap ako like mga taga Paris, sila nanay, no. Sabi nila parang normal na lang sa kanila yung Paris. Parang nung una maganda, tapos parang normal na lang ngayon.
Pero sa akin, nagagandahan pa rin ako sa city ng Paris. Ganun kasi syempre, first time ko. Dito gandang-ganda ako sa Zurich, pero yung mga tao parang normal na lang sa kanila na nakikita nila yung ilog na maganda. So, at a certain point ba in our lives, yung kahit gaano kaganda yung isang bagay, nagiging normal na lang siya kapag tumatagal na. For example, sa mga bahay. Diba minsan pangarap natin makabili ng mga bahay. At a certain point ba, pag nabili na natin yung mga bahay natin na gusto natin, kahit gaano kaganda, parang nawawala yung charm. Parang, okay, it's just a normal day. Or pero baka iba pa rin yung feeling pag bahay, no? Kasi pag bahay meron kang sense of comfort na sa'yo to, ganyan. Pero yung sa lugar, maybe lugar in general, kahit gaano ba siya kaganda, sa tingin nyo, dadating yung point na parang normal na lang sa'yo. Hindi ko nawawala na yung excitement sa'yo, no? Kasi ako pag tinitignan ko yung Zurich, parang, oh my gosh, ang ganda ng lugar nyo, ang swerte nyo, no? What a quality of life that you have. So yun guys, ang lakas talaga ng ulan at hindi pa rin siya tumitila. So I think I have to end the vlog na muna tonight. Papahinga na lang muna tayo because tomorrow we are going to Luzerne. So maraming salamat sa pagsama ulit sa akin today guys. And I'll see you again on the next one. Boom, boom, boom.